Pero gusto ko yung fierce walk na yan, no? Binibining marikit walk. Ang Binibining ganda. marikit. Hindi, sigurado at, you know, ibang klase. How do you do Pag it? ganyan, ho? O pag ganyan? Pag ganon. Sige nga. Oo. Hindi ko nga alam kung marunong pangaho ako, Tito Boy. Pero Ganda. this is the new. Ganda naman. Wow. Ladies and gentlemen, Binibining Marikit. Ang taba ko ngayon, Tito Boy. Maraming salamat. Hindi tama lang. Tama lang. Yeah, tama lang. Tatabaan mo ako. Pero unang-una muna, congratulations. I'm really proud of you kasi nakita kita nung nag-uumpisa. And malayo nang narating pero malayo pa ang lalakbayin, ika nga. Opo. Pero nakaka-proud na kung nasaan ka man ngayon. Imagine, the very first time I met you, tapos fast forward to today, you're the lead star of Binibining Marikit. Di ba? Pero you're enjoying a certain amount of success ngayon, isang klase ng tagumpay na pinaghirapan mo. Ano ang disadvantage ng success na ito? Yung parang ang daming nanguhusga sa'yo na parang deserve ba ni Herlin na kung nasaan siya ngayon. Ang daming hindi bilib. Pero nasa point po ko na wala akong pakialam sa lahat ng mga sasabihin sa akin ng ibang tao. Basta to hindi ko nakuha ng madali lang, Tito Boy. Pinaghirapan ko po to kung nasaan po ako ngayon. At sisiguraduhin ko po na talagang hindi ko po sasayangin yung binigay sa akin ng Panginoon para po mas marami po akong ma-motivate na ibang tao at ma-inspire na kung kinaya ko, kakayanin nyo din. At saka, salamat for saying that. Kasi ang dami-daming tao who take inspiration in your journey. Na para bagang ganda ng paglalakbay niya. Nakita namin siya. Ako, hindi ko malilimutan yung house tour mo, yung umaakyat-akyat ka. Hindi ko malilimutan yung relasyon mo sa mga kapitbahay mo. Hindi ko malilimutan ang relasyon mo sa iyong pamilya. But disadvantage ba na you're successful today, pero hindi mo masyado nakakasama ang pamilya mo? Medyo po. Medyo mahirap po yung part na yun. Na parang nararamdaman ko, Tito Boy, na para akong OFW. Na nararanasan ko ngayon yung tipo ng ako lang mag-isa kumakain, natutulog ako ng ako lang mag-isa. Doon ko napatunayan sa sarili ko na tama pala ng pagpapalaki sa akin yung pamilya ko. Naakala ko dati na parang nagagalit pa ako, bakit puro ako na lang ba inuutusan nyo? Ako lang ba tao dito? Pwede naman siya. Yung pala, inire-ready lang ako ng pamilya ko para pag dumating yung araw na mag-isa na ho ako, kakayanin kong pagluto yung sarili ko, ipaglabay yung sarili ko, na hindi ako aasa sa ibang tao. Pero habang nangyayari yun, di ba, pagbata ka, ang dami mong complaints. Oo, bakit ako na naman? Ano ba naman to? Utos naman ng utos. Yung pala, Tito Boy, ito po yung pagkakataon para sabihin ko sa lahat ng mga kabataan na ngayon, hindi kayo inaalipin ng pamilya nyo, inire-ready lang kayo na maging independent kasi dadating yung araw na wala na sila sa tabi mo at mabubuhay ka ng ikaw lang mag-isa, kakain ka mag-isa, matutulog ka mag-isa. At sulitin mo na yung mga pagkakataon na kasama mo sila. At dito mo rin ma-realize kung gaano kahalaga ang pamilya. Sobra po, Tito Boy. Diba? Sobra. Ako, ang QC lang to, ang ono, Tito Boy, pero siguro minsan sa isang buwan di ako nakakauwi. Oo. That's a downside, ika nga, ng yung sakripisyo po. Tama. Na meron po. Pero kahit sinasabi natin na lahat ng ito ginagawa ko para sa pamilya ko,